ba kayo doon? Sabihin mo sa kanila mo, encouragement ka sa akin. Yan. So nakakalakas po no, sa pagpunta pa lamang natin ng church. Makita mo pa lang yung ngiti, napakagandang ngiti ng iyong katabi. Patingin nga po ng napakagandang ngiti. Yes. Yan pa lamang, tayo po ay napapalakas na. So, it doesn't matter kung ano ang kinaharap natin sa ating mga bahay, sa ating mga personal na buhay. Yung makita mo pa lang ang iyong katabi ngayong Sunday ng morning, napapalakas ka na. Amen. Amen. At the same time, yung presence po ni Lord as we worship Him, sino po dito napalakas ka kanina habang sumasamba sa Panginoon? Amen. Diba? May restoration na agad. Yung testimony na atin pong narinig ay kalakasan din po sa atin. No? So I believe po ngayon pong araw na ito, may panibagong kalakasang ibinubuhos ang Panginoon sa atin. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Humanda ka. Bakit? Kasi ikaw palalakasin ka ng Panginoon. Sino po dito handang tanggapin ang kalakasan ng Diyos? Amen. So, bago po tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan, gusto ko pong tingnan natin ang video po na ito. Atin pong panoorin, ito po, ako po ay naniniwala na magpapakita sa atin ng realidad na nangyayari sa atin sa mga panahon po na ito. Well, you have one life, and you might as well go for it, because what are you going to hold on to? I grew up as a missionary kid in Thailand. I remember thinking, I think I'm more of a soldier. I felt God had something else for me to do. I turned to Karen and I said, I'm going to Burma. Will you come with me? Will you marry me? I felt in my heart, say no and let it go, or you say yes and you get in. I have no other plan. Just go. Go to the sound of the guns, go to the sound of need, and trust God to show you how you can be useful. David Eubank, a former Special Forces captain, has gone on to found a relief group called the Free Burma Rangers. Helping those fleeing the front lines of war. His wife and 3 children go with him into the conflict areas. As we did these relief missions, more and more ethnic people began to join us. I want to go and help my people as I can. We hope this thing will change the world. We're here on the border of Iraq, and these are all refugees that have been fleeing ISIS. It's the craziest thing in the world to do. And yet we knew we had to respond. I felt God's voice. Get on your knees and pray. Get on my knees. I look like a Christian nutcase, man. ISIS just opens up on 3 sides. Bullets are pinging off Humvee like crazy. Everything is just right there on the edge. How far is that going to take Dave? Alive! What's happened to you is wrong. We're going to help you. Even if we die trying, we're not going to leave you. Because you count. Jesus, help me. So yan po ay trailer ng isang movie. Free Burma Rangers po yung pangalan. So yung Burma po ay dati pong pangalan ng Myanmar ngayon. So yung nakita po ninyo ay mga actual na footage ng pinagdadaanan po nila doon. So hindi po yan drama, hindi po yan re-enact na, ay ganito yung mga pinagdaanan, i-re-enact. Hindi po. Actual po na nung yung dalawa pong pinakita kanina mag-asawa, sila po yung mga missionary at naramdaman po nila yung tawag ni Lord sa military. Na doon po sila mag-serve, i-train po nila yung mga Burma Rangers, mga tao po sa Myanmar para labanan yung mga ISIS, labanan po yung mga terorista. So mula po nung sila ay nag-yes, makita nyo po doon, sabi niya, pupunta ako sa Burma, sabi nung lalaki, maglilingkod ako doon, sasama ka ba? Sabi sa babae.
Tapos kung sasama ka, pakasal na tayo. So that time po, umuo yung babae, nagpakasal sila. Mula nung kasal nila, yun na po yung kinaharap nila. So yung lalaki po, nag-decide siya na magdala ng camera para i-record lahat. At dahil po meron siya ng clip mula nung simula hanggang nung sa dulo, na naging movie po yung kanila pong pinagdaanan. So actual po yung lahat, kung makikita nyo po doon, pag merong isang digmaan, grabe po yung casualties. Ano po kaya ang pakiramdam mo kung ikaw pinanganak sa Myanmar at mula pagkakapanganak mo, yun na yung kinagisnan mo? Alam niyo po, yung mag-asawang yun, nagkaroon sila ng pamilya, yung mga anak nila, mga missionaries din, mga sundalo din na lumaki. Kasi yun na po yung kinagisnan nila. Imagine niyo po, mga anak ka doon, magbubuntis ka doon sa kalagitnaan ng digmaan, isang musmus na bata, lalaki ka doon. Ganoon po, imagine mo ngayon, what if nandoon ka sa lugar na yon? Yan po ay mga nagdaan na. Pero sa current na situation ngayon, meron pong digmaang nangyayari sa Middle East, may digmaang nangyayari sa Ukraine, sa Russia, sa iba't ibang parts ng mundo. What if gumising ka isang araw, ganyan na yung sitwasyon sa paligid? Ano po kaya ang pakiramdam? Na lagi kang parang sinasakal, lagi kang tumatakbo sa iyong buhay, laging may injuries, laging may takot, hindi natatapos na labanan. Imagine nyo po yung buhay ng mga ito. Actual po yun na may binobomba tapos biglang may sugatan, biglang may dudugo na lang sa katabi mo, biglang may sisigaw na lamang dahil sa digmaan. Alam nyo po ang totoo, maraming mga Kristiyano nakakalimot, yan po ang realidad na nangyayari sa atin spiritually. Hindi ko po alam kung ano ang pinagdaanan mo, pero some of you bago ka pumunta sa church, ikaw ay sugatan. Some of you, kagagaling mo lang sa sugat na ginawa ng kaaway mula sa atake ng nakaraan. Some of you, ramdam mo yung pananakal ng digmaan, nagigising ka isang umaga, araw-araw, para kang sinasakal, parang gusto kang patayin ng kaaway. Alam niyo po, gusto kong ipaalala sa inyo, mga Kristiyano, ang laban ay walang tapos. Sabi mo sa katabi mo, ang laban ay walang tapos. The battle is unending. Unending cries, maririnig mo yung mga iyakan palagi. Maaaring iisipin mo na, bakit ganun yung buhay nating Kristiyano? Parang ako lang ba yung ganito yung pinagdadaanan? Parang mula sa isang problema, ganito na naman, problema na naman. Alam niyo po, hindi mo kailangan lumayo kahit tumingin ka sa mga tao na nasa mundo. Pare-parehas naman tayo ng pinagdadaanan. Pero alam niyo po, nasa mas mabuti kang kalagayan. Bakit? Kasi pinagtatagumpay ka ng Panginoon. Magsabi ng malakas na amen ang pinagtatagumpay ng Diyos. Amen. Yun po yung kagandahan kasi after ng isang battle, oo may battle na naman, pero ang kagandahan doon, may katagumpayan na nangyayari sa atin bawat araw. Ang totoo po, kung walang laban, walang katagumpayan. Sino po dito gustong magtagumpay? Amen. Kailangan mong i-embrace na may laban. Ang totoo po, walang kagalingan kung walang sakit o karamdaman. Wala pong provision ang Panginoon kung walang pagkukulang sa part natin. Wala pong kapatawaran kung walang kasalanan, wala pong biyaya kung walang kahinaan. Ang point, we have to embrace the reality na lagi pong may battle. Sabihin mo nga sa sarili mo, laging may battle self. Ngayon, base sa iyong karanasan, sino po dito alam mo na mahirap dumaan sa warfare? Mahirap dumaan sa laban. Meron pong dalawang nahihirapan. The rest po madali lang para sa kanila. Sabihin sa kanila, praise the Lord. Kasi nadadalian ka lang. Ulitin ko po, sino po dito alam mo mahirap dumaan sa laban? Na-realize nila, nga, mahirap nga pala. Kung ikaw nadadalian ka, I pray na mas marami ka pang battle na kaharapin kasi madali lang para sa'yo. Pero lahat po tayo, nahihirapan po tayo. The truth is, hindi ka lang dadaan sa pagsubok, sa maraming kapagsubukan. Sabi ng Panginoon, parte po talaga yan ng pananampalataya. Ngayon, kung parte yan at hindi natin kayang takasan, napakahalaga na tuwing merong laban, alam po natin ang dapat nating response or dapat nating gawin para tayo po ay handa. Parang sa Pilipinas po, ang Pilipinas hindi nyo po kayang takasan ang lindol.
kahit sa Luzon, Visayas, Mindanao ka pumunta, lagi pong may lindol. Ngayon, dahil hindi kayang takasan ng lindol, kahit i-declare mo walang lindol in Jesus' name, kahit pa mag-intercede ka, magdamag, maghapon, parte po talaga ng Pilipinas ang lindol. Bakit? Kasi nasa ring of fire po tayo. Ibig sabihin, parte po talaga yon na laging may lindol, laging may pagsabog ng bulkan. Ngayon, dahil po hindi kayang iwasan ang lindol, ano po ang ginawa sa atin ng gobyerno mula nang tayo po ay bata? Lagi pong merong prevention. Lagi pong merong drill, earthquake drill. Sino po dito nakaranas ka ng earthquake drill nung ikaw ay estudyante? May ilan. Sino po dito naalala mo may earthquake drill? Di ba meron? Anong ginagawa? May magri-ring, may mag-a-alarm, tapos lalabas tayo. Ay, isa-isa lalabas, magtatakbo ha, ganyan. Tapos naka-duck position tayo, nakahamak sa ulo, ganyan. Tapos may mga nagpipicture kasi i-document, tapos nakangiti ka pa, sabi ng teacher mo, naglilindulan, mga nakangiti pa kayo, ganyan. Di ba? Pinapagalitan tayo, tapos mamamatay kayo pag naglilindulan, hindi nyo ginagawa, ganyan. So pinapagalitan tayo. Alam niyo po kung bakit ginagawa yon? Kasi inihahanda po tayo sa earthquake na paparating. Kasi nga po, hindi kayang pigilan ng earthquake, so ang kailangan gawin, maghanda. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, kahit saang church ka magdako, magtingin, dito man sa Pilipinas or sa ibang bansa, wala kang kayang suutan na walang warfare. Kasi kung ikaw ay Kristiyano, laging may warfare. Parte po yan. Kaya nga po sabi ni Apostol Pedro, lakasan mo ang iyong loob dahil yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan din po ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga lugar. Ngayon, ano po ang kailangan natin gawin? Dahil hindi kayang iwasan ng warfare, kailangan mong maghanda. Sabi mo sa kanila, maghanda tayo. Ngayon, 4 na bagay po na gusto kong sabihin sa inyo. Kung ikaw ay dumadaan ngayon sa warfare, napakahalagang malaman mo yung mga bagay na ito. Kung ikaw, feeling mo, kakatapos ko lang sa warfare na yan, maghahanda na naman. Opo, kailangan baunin mo ang 4 na bagay na ito para pagharap mo, handa ka. Sabi mo sa katabi mo ulit, maghanda tayo. Ngayon, tingnan po natin sa pinag-usapan po natin last week. Sino po ang pinag-usapan natin last week na character sa Bible? Sa nakakatanda? Anong wala na nakakatanda? Si David at ang kanyang mga tropa. Si David and the soldiers. Yan. So, nabasa po natin last Sunday sa 1 Samuel. Ngayon, tuloy po natin yung pag-aaral tungkol po sa buhay ni David. Buksan po natin ang ating mga Bible, 1 Samuel chapter 27. Magsabi po ng amen ang nakakilala kay David. Amen. So si David po, maalala po natin, siya po ang ikalawang hari ng Israel. Nauna po ay si Haring Saul, na pinili po ng Diyos. Ngayon, dumating po ang panahon, si Haring Saul ay hindi nakalugod-lugod sa Panginoon, kaya nagtayo ng panibagong hari ang Panginoon. Ang pangalan po ng hari na yon na itinayo ng Diyos ay si David. Yan. So, si David po, siya po ay nag-aalaga ng tupa, pinatay niya si Goliath, dahil po doon, tuwang-tuwa po ang buong Israelita, naging mighty warrior po si Haring David. Bakit? Kasi marami po siyang pinatay. Dumating po ang panahon, sinisigaw ng mga tao, pumatay si Saul ng 1,000, ang pinatay ni David ay, pinatay ni Haring Saul ay 1,000, pinatay ni David ay 10,000. So kinakanta po nila yon. So naging pang-aasar po ito sa part ni Haring Saul, na mas magaling sa kanyang hari na yan. Ano pong ginawa ni Haring Saul dahil po sa galit niya kay David? Pinagtangkaan niyang patayin. Hinahabol niya. Tinatry niyang patayin si David everywhere David goes. Ngayon, gusto ko pong ipakita sa inyo na kapag ang hari po ang nagbanta sa iyo, totoo po yung banta na yon. Hindi po siya death threat lang mula sa katabi mo, mula sa mga politikong nanghahanting sa iyo dahil in-expose mo sila or dahil may masama kang sinabi sa kanila. Hindi lang sa mga nakagawa sa iyo ng mali or nagawan mo ng mali. Yung nanghahanting po kay Haring David ay hari at totoo po yung panghahunting sa kanila. Parang hinahunting ka ng NBI. Pag NBI nanghahanting sa'yo, seryoso yung pagkakamali mo or hindi?
Seryoso. What if FBI na po ang manghunting sa'yo? Hindi na lang po NBI sa Philippines, kundi NBI sa USA. Seryoso ang pagkakamali mo or hindi? Seryoso. Gusto ko pong sabihin sa inyo, yung panghahunting po kay Haring David ay hindi joke. Seryosong panghahunting po yun kasi sa mata po ng hari, nagkamali siya sa kanya. So ang point, seryoso po yung threat sa buhay ni David. Ngayon, tumakbo po siya. Dumating po ang panahon, si Haring David dahil sa paghihirap na kanyang pinagdadaanan, sa pagtakbo-takbo niya para sa kanyang buhay, nag-come up siya sa desisyon na sa akin pong paningin, sa akin pong perspective, ay hindi kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi pagtakbo po yung ginawa niya. Saan po natin ito mababasa? Sa 1 Samuel 27, verse 1 to 2. Actually, ito po yung foundation din natin last week na sa pagtakbo po niya kay Haring Saul, decision niya po, sabi sa verse 1 ng 27, magsabi ng amen ang nakakita na ng verse. Amen. Sa verse 1 po, sinabi ni David sa kanyang puso. Sabihin nyo nga po, puso. So, hindi niya po ito i-voice out, naisip na lang, at yun po yung naisip niyang magandang gawin. Wala siyang pinagsabihan, pero sinabi niya sa kanyang sarili, balang araw ako'y mamamatay sa kamay ni Saul. Nakita niyo po, magandang declaration po ba yun or pangit? Pangit. Magde-declare ka na lang, yun pang mamamatay ka. Some of us nakaka-relate sa gitna ng warfare, dinedeclare mo yung mga bagay na yun, hala, baka ikamatay ko na itong sakit na ito. Hala, baka ako'y ma-depress at mag-suicide ako sa pinagdadaanan kong ito. Hala, ako'y tatalikod na sa Panginoon sa sobrang tindi ng aking pinagdadaanan. Some of us, kapag tayo nagwa-warfare, kapag merong matinding atake ang kaaway, same ng declaration ni David. Sa halip na buhay, anong dinedeklara niya? Kamatayan. Kaya makikita po natin dahil ganun ang kanyang declaration, tingnan niyo po ang kanyang solusyon sa kanyang problema. Walang higit na mabuti sa akin kundi ang tumakas tungo sa lupain ng mga Filisteo. So, na-realize niya, dahil ako'y mamamatay, ganun na lang ang aking gagawin. Ako'y tatakas, ako'y pupunta sa Filisteo. Ngayon, sino po nakakaalala, sino po nakakakilala dito sa mga Filisteo? Amen. Naalala niyo po kung sino ang mga Filisteo? Siya po yung lahi ni Goliath na kanyang pinatay. Imagine niyo po, napakaraming namatay na Filisteo dahil sa atake ni David. Pero dahil po sa takot niya at maling declaration, maling perspective, yung dati niyang kaaway, gusto na niya ngayong kampihan. Nakikita niyo po kung gaano ka-foolish ang naiisip ni David. Sabi niya ngayon, si Saul ay mawawala ng pag-asa na ako'y hanapin pa sa nasasakupan ng Israel at ako'y makakatakas mula sa kanyang kamay. Sa verse 2 po, kaya't si David at ang 600 lalaking kasama niya ay umalis at pumunta kay Akis, na anak ni Maok na hari ng Gat. So nag-decide po si David na pumunta siya kay Haring Akis, ang hari po ng Filisteo, at sabi niya, sa kanya na lang ako magpapasakop. Kesa naman nandito ako sa Israel, inaaway ako ng hari ng Israel. Kaya tatakbo na lang ako. Alam niyo po, most of the time, ito po yung nagiging option natin, ang tumakbo, ang tumakas kasi napakahirap ng warfare. Kaya una pong paalala, kapag tayo po'y may warfare na pinagdadaanan, 4 na reminder po. Una, do not turn back. Sabihin niyo nga po, do not turn back. Tatandaan niyo po ito. Bakit? Kasi tuwing tayo po'y dumadaan sa warfare, naalala niyo po last week, sabi po sa verse na binasa natin, sobrang naguguluhan si Haring David. At normal po yan. Tuwing dumadaan sa warfare, madalas po talaga, hindi basta napapatas ang ating utak dahil ang dami nating iniisip. Gulong-gulo tayo. Tingnan nyo nga po ang mukha ng katabi mo kung pinagtagumpay na ba or gulong-gulo pa din. Senyales po yan. Kapag tayo po ay gulong-gulo, nakikita po yan sa ating pagmumuka. Nakikita po yan yung dati nating ngiti na 5 inches, nagiging 1 inch na lang ng ngiti. Hirap na hirap ka makasmile. Dati halos 10 pulgada ang ngiti mo dahil blessed na blessed ka. Pero kapag ikaw ay may pinagdadaanan, ikaw ay naguguluhan. At dahil po tayo naguguluhan, madalas hindi tayo makapag-isip ng matino.
Kaya nga po, makakita po kayo sa balita, isang nanay, halimbawa sa Tanawan, Batangas, pinagbenta ang kanyang anak. Nung pagkapanganak niya, nabalitaan niyo po yun? 40,000. Kung iisipin natin, grabe namang nanay yan, 40,000 pinagbenta ang kanyang anak. Nahuli po siya ng mga pulis dahil po sa ginawa niyang yun. Pero nung na-interview po yung nanay, kung makikita niyo po yung sagot ng nanay kung bakit niya ginawa, marirealize natin, kawawa pala kasi wala siyang pangbayad, sobrang hirap na hirap sila, wala silang pangkain at dahil doon, naisipan niya para lang mabayaran yung bills niya sa hospital, ay pagbenta na lang ang kanyang anak. Hindi dahil ayaw niya sa anak niya, hindi dahil galit siya sa anak niya, kundi dahil nasa mahirap siyang sitwasyon. Nauunawaan ko po ang iniisip ninyo, kundangan baga naman yung nanay na yun, 40,000 lang, di pa nakapangutang, hindi pa nagpakulong sa hospital para lamang hindi maibenta ang kanyang anak. Nauunawaan ko po ang inyong naiisip, pero gusto ko pong maunawaan nyo din na yung nanay po na yun, galing sa pagkakapanganak, sa mga nanay na nanganak, mahirap po ba or madali? Mahirap. Alam nyo po yan sa mga nanay. Bukod pa po doon yung pressure sa family, pressure ng bayarin, yung 40,000 para sa'yo, posible, barya-barya yon. Tingnan mo nga ang katabi mo na barya ang 40,000 dyan. Amen? Amen. Dahil pinagpalaya ng Panginoon. So para sa'yo, maliit yung problema ng nanay. Pero gusto ko pong ipaalala sa'yo, nung ikaw may pinagdadaanan, hindi man 40,000 ang pinagdadaanan mo, pero nung may problema ka, hindi ka rin matalinong magdesisyon. Ang dami din nating palyang ginagawa. Yung sa nanay, posible yun yung problema niya. Pero tayo, nung tayo ang may problema, foolish din po yung mga ginagawa nating decision. Ngayon, ba't ko po ito sinasabi? Para tandaan mo, wala ka man ngayon sa mahirap na sitwasyon or sa warfare, gusto ko pong baunin niyo yung point number 1 na ito. Panghawakan niyo po, do not turn back. Oo, sa mga oras na yun, hirap kang mag-isip ng matino. Sa ngayon kasi, iniisip mo, tatalikod ako dahil sa problema? Imposible. Never akong tatalikod. Alam niyo po, yung mga taong ganyan, yan pa yung sinusubok talaga. Yan po talaga. Ngayon, kailangan niyo pong tandaan kung ikaw na sitwasyon ka na iniisip mo, hindi ako tatalikod kailanman sa Panginoon. Magbunos dili ka sa sinasabi mo. Bakit? Kasi baka mabuwal ka. Baka makita mo isang araw, sabi ng Bible, mag-ingat ka na ikaw na nag-aakalang nakatayo kasi baka ma-realize mo ikaw ay tumba na. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Kasi possible, iniisip mo, hindi ko naman kailangan yan kasi may commitment na ako kay Lord. Tandaan mo lang. Sabihin sa kanila, tandaan natin. Bakit ngayon, oo, matino ka, oo, patas-patas yung isip mo, o masaya ka kasi kaka-worship lang natin. Grabe yung presence ni Lord. Grabe yung encouragement sa atin. Grabe yung ngiti ng katabi ko ngayon, kaya blessed na blessed ako. Oo, blessed ka ngayon, pero habang blessed ka pa, tandaan mo ito, wag mong pipiliing tumalikod sa oras na may warfare. Kasi yun po ang goal ng kaaway. Naalala niyo po si Jesus nung tinetempt siya ni Satan. Sa last temptation niya, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ito lahat. Alam niyo po ba hanggang ngayon, laging yun ang pangako ng kaaway. Sasabihin sa iyo ng kaaway, tumigil ka lang sa paglilingkod mo na yan sa Diyos, aayos din ang iyong buhay. Some of you na-receive mo na yung lies na yun na, di ba, nung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos mo, ganito yung buhay mo. Ang laki-laki ng sweldo mo. Nung naglingkod ka kay Lord, nawalan ka ng source of income. Di ba, ang saya-saya sa pamilya mo, tamo nung naglingkod ka kay Lord, nagkagulo, nag-away-away. Di ba, ang taas-taas ng grades mo dati, tamo nung naglingkod ka kay Lord, biglang hirap na hirap ka ngayon makakuha ng mataas na grades. Di ba dati, okay naman, may kinakain yung pamilyang mo ngayon, parang naghihikahos kayo. Bakit? Kasi naglingkod ka dyan sa Diyos mo. Tinalikuran mo yung kasalanan. What if ngayon, balikan mo lang, pahinga ka lang ng konti, mga 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, makakabalik ka din. Kaya, try mo lang. Alam mo, pangako ko sa'yo, gaganda ang buhay mo. Alam niyo po, nung isang araw, meron po akong kausap, na nung nagsastruggle po siya sa kanyang pagbubuntis, kasi nakunan po siya, at dahil nakunan po siya, nung pangalawa niyang pagbubuntis, siya po'y takot na takot. At meron po siyang nare-receive na boses. Na sabi niya, ialay mo yan sa akin, pag inalay mo yan sa akin, buhay yung bata na yan. Hindi po, siya po'y Kristiyano, pero yung nagpapaalay po sa kanya ay si Satan, nakaka-receive po siya ng ganong voice. Ialay mo yan sa akin, mabubuhay yung bata na yan. Alam niyo po ba na madalas ganun po yung boses ng kaaway sa atin? Tumalikod ka lang, tumigil ka lang sa ginagawa mong paglilingkod, bumalik ka sa dati mong buhay,
O okay ka ulit, sasagana ka ulit. Pero tandaan niyo po yun, kasinungalingan yun. Sabihin mo sa kanila mo, sinungaling ang kaaway. Huwag po tayong babalik kahit gaano katindi yung temptation na balikan mo yung dating buhay. Never go back to where God has brought you from. Turning back is never an option. Pwede po bang i-declare natin to with conviction? Turning back is never an option. Classic motto po ng mga sundalo, no retreat, no surrender. Lalaban sila hanggang dulo, hanggang sila mamatay, pero hindi sila susuko, hindi sila babalik sa dating buhay. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, kung ikaw hirap ka na sa sitwasyon mo, hindi po option ang pagtalikod kay Lord. Hayain ang mamatay sa pinagdadaanan na yan. Huwag lang tatalikod sa Panginoon. Amen. Amen. Makakita po tayo ng mga ganan, lumaban sa sakit hanggang dulo, pero hindi tinalikuran ang Panginoon. Lumaban sa problema hanggang dulo, oo, namatay, oo, may nabaril dahil sa paglaban para sa Panginoon, pero hindi binitawan ng pananampalataya kahit gaano katindi ang paglaban. So anong point? Ikaw, hindi ko minamalit yung pinagdadaanan mo. Alam ko, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan na malaki para sa'yo. Yung pinagdadaanan ko, feeling ko malaki para sa akin. Pero hindi option ang pagtalikod. Sabihin nga po natin, hindi option ang pagtalikod. Madalas po, nandyan po yung paglaban. Si David po, tinawag na taong malapit sa puso ng Panginoon. Pero naging option niya na sa Pilisteo na lang ako. Magaling pa doon at hindi na ako hahabulin ni Haring Saul. Ako'y naniniwala, isa po ito sa foolish thing na decision ni Haring David. Pero buti na lang. Sabi mo sa kanila, buti na lang. Buti na lang kasi may biyaya ang Lord. Naalala niyo po nung sabi niya, sasama po ako sa paglaban sa mga Israelita. Ang sabi nung ni Haring Akis, hindi ka sasama kasi ayaw nung ibang mga pinuno na sumama ka. Kaya dyan ka na lang. May redirection ng Panginoon. Yung redirection pala na yun kasi yung pamilya niya biglang hinanting ng kaaway at mamamatay na kung hindi siya babalik doon sa kanyang pamilya. Dahil po doon, na-redirect si Haring David na makabalik sa Israel. Pagbalik niya, bigla siyang na-promote bilang hari. Bakit? Kasi niredirect siya ng Panginoon. Ang point, hindi po option ang pagtalikod. Hindi po option ang pagbalik sa dating buhay. Madalas po kapag desperado ang sitwasyon at madalas po dumarating po talaga ang desperate situation, hindi mo yan kayang takbuhan. Pero sana po, huwag tayong tatakbo sa Panginoon sa mga oras na tayo hinahabol ng problema. Whenever may intense warfare, alam niyo po ba, ang intense warfare ay confirmation na may breakthrough na paparating. Madalas po, tandaan niyo po, alalahanin niyo po ngayong oras na ito, yung lahat ng panahon na pinagtagumpay ka ni Lord. May naalala ka po bang moment na pinagtagumpay ka ni Lord? Amen. Naalala niyo po yung bago yung pagtatagumpay na yon kung gaano katindi ang warfare o laban? Madalas po binubulag tayo ng kaway sa matinding warfare kasi una, ayaw niya na makapunta ka sa breakthrough. Pangalawa, gusto niya pag pumunta ka sa breakthrough, pagod ka. Pangatlo, pag gusto niya, pag pumunta ka sa breakthrough, hindi mo ma-appreciate yung breakthrough kasi sobrang basag na basag ka. Alam niyo po, ganun katindi ang warfare kapag ka may breakthrough na paparating. Naalala ko po, bago po ipinanganak ang atin pong church, matindi po talaga yung warfare na amin pong pinagdadaan ng magkakaibigan na pumupunta doon sa Bible study pa lang nung time na yon. Dumating po yung panahon, habang patindi po ng patindi ang warfare, halos weekly po kami nag-meet para magpalakasan, para mag-meeting. Dumating po yung point, sinasabi ko sa kanila, sa akin po mga kaibigan, kasama po yung ex-girlfriend ko, na wife ko na ngayon, na sabi ko sa kanila, guys, what if ganito yung worst case scenario? Ganito yung mangyari sa atin. Nasaan kayo sa oras na yun? So sinasabi ko sa kanila lahat ng worst case scenario na pwedeng mangyari sa mga oras na yun dahil sa warfare na nangyayari. Minsan nakakatulong po, isipin mo gaano katindi yung pwedeng mangyari. Sige po, sa lahat ng may pinagdadaanan, isipin mo na ngayon yung worst case. Katulad po ni Haring David, na siya ay papatay ni Haring Saul. Balang araw, sabi niya, balang araw, ako'y mamamatay sa kamay ni Saul. Ang ganda po ng dream ni David, no? Balang araw. Ano po yung balang araw mo? Balang araw, mamamatay ka? Balang araw, ikaw ay maghihirap din? Balang araw, ikaw ay susuko sa problema? Anong bagay yan? Anong worst case mo? Tanong mo nga sa katabi mo, ano ang worst case scenario mo? Kung ano man pinagdadaan, isipin mo yung worst case na yan. Bakit? Kasi minsan,
nakakatulong yan para mag-decision making ka. Pag dumating ang worst case scenario na yan, nasa saan ka? Maniniwala ka pa din ba sa Panginoon? Okay, let's say, meron tayong narinig kaninang testimony na may prayer request, sinagot ni Lord yung prayer request. What if ikaw yung prayer request mo kabaligtaran ang nangyari? Hindi sinagot. Mas worse ang nangyari sa pinagpe-pray mo. Nasaan ka sa oras na yon? Ikaw ba'y maglilingkod pa din sa Panginoon? So during that time po, bago ipanganak ang ating church, tinatanong ko na po yung kami magkakaibigan, what if ito ang worst case scenario? Nasaan kayo sa oras na ito? Ako po'y sumagot sa kanila. Basta ako, guys, tutuloy ako sa sinisimulan ng Panginoon. Tutuloy ko yung ginagawa ng Panginoon sa aking pamilya, ganito man ang worst case scenario na mangyari. Kayo, nasaan kayo nun? Alam niyo po yung pagtatanong ko ay parang hindi kami mag-girlfriend nung akin pong girlfriend during that time. To the point na yung pag-uusap namin, kahit dumating yung point na magkahiwa-hiwalay talaga tayo, walang personalan, yun na yung worst case, ako tutuloy ako, sabi ko sa kanila. Nagsagot sila ng kani-kanila, baka ganito po yung gagawin ko, baka ganito yung gagawin ko sa mga oras na yan. Pero alam niyo po, for me, as for me, in my house, yes, ang declaration ko po, there is no turning back. Pwede bang declaration mo yan sa sarili mo ngayon? There's no turning back. In Jesus' name. Amen. So we declare that na sana po, kasi kung ikaw ay susuko, ngayon pa ba? Tanong mga sa kanila mo, ngayon pa ba? Ngayon pa ba, ang dami ng pagtatagumpay na ginawa sa iyo ni Lord. So, hindi option ang pagtalikod. Sabihin mo nga ulit, turning back is never an option. Naalala niyo po yung pattern ng kaaway, palaging ganyan, gusto kang patalikurin, gusto kang pabalikin. Ang mga Israelita, matapos palayain ni Moises, nasa wilderness, may paghihirap, may warfare na pinagdadaanan, anong sabi? Maigi pa doon sa Ehipsyo, mayroong bawang at sibuyas. Bawang at sibuyas lang, gusto mo nang bumalik? Amuyin mo na lang yung katabi mo. Di ba? Nung time na yun, hindi po sila naliligo. Bawang at sibuyas ang gusto, di ba? Meron sila noon. So, ang gusto nila may karne. Nagbigay naman si Lord ng karne. Nagpadala siya ng napakaraming pugo. Umulan ng pugo during that time. So, ang point, ang pattern ng kaaway, gusto lagi tayong pabalikin. Naalala niyo po, si Pedro, nung siya po ay dumaan sa matinding warfare, gusto na niyang tumalikod sa Panginoon. Ano pong ginawa niya? Bumalik siya sa pangingisda. Nag-aya pa siya. Sabi niya, guys, mangingisda ako. Sasama ba kayo? Sabi ng mga guys, tara, sawa tayo. So, lahat sila sumama, nag-join. At nung time na yun, nagpakita si Jesus. Sabi niya, may nahuli ba kayo? Parehong tanong ni Jesus nung time na inengkwentro niya si Pedro. So si Pedro, bumalik siya sa dati niyang buhay. Pero buti na lang. Sabi mo sa kanya, buti na lang. Buti na lang kasi may biyaya si Lord. Ang sabi ni Lord sa kanya, bago nangyari yon, Pedro, ikaw ay aatakihin ng kaaway. Pero pinanalangin kita na kapag ikaw ay nakabalik, palalakasin mo ang mga kapatid mo. Sabi mo sa kanya, buti na lang. Buti na lang kasi may grace. Madalas po dumarating sa isip natin, tatalikod na ako, bibitaw na ako. Pero buti na lang may biyaya ang Diyos, inilalaban ka ng Diyos. Sino po dito, maraming beses mong naranasang inilaban ka ni Lord? Amen. Sa sarili natin, hindi natin kaya, pero buti na lang si Lord ay lumalaban para sa atin. Ngayon, do not turn back. Sabihin mo nga ulit, do not turn back. Open your Bible sa 2 Peter 2, verse 20 to 21. 2 Peter 2, verse 20 to 21. Ngayon, gusto ko pong iwanan sa inyo to na babala sa first point po natin. Bakit? Kasi ang Panginoon po yung nagbibigay ng babala para hindi po natin gawin yung kahangalan na pinapagawa sa atin ng kaaway. Sabi po sa verse na ito, 2 Peter 2, 20 to 21, sapagkat, tama po ba yung verse? 2 Peter 2, 20 to 21, parang hindi po ito. Ay, hindi pala. Ito pala. Okay. Mali po pala. 1 Peter pala aking binubuksan. 2 Peter 2, verse 20 to 21. Sabi po dito, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas, sabihin nyo nga po makatakas, sa mga karumihan ng sanlibutan. So kung may tatakasan pala tayo, hindi ang Diyos. Ano daw pong tatakasan?
Karumihan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo, ay muli silang napasabit. Sabihin nyo nga po, napasabit. Muli silang napasabit sa mga ito at nadaig ang huling kalagayan nila ay masama kaysa ng una. Sapagkat mas mabuti pa sa kanilang hindi nakaalam ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So babala po ito na hindi totoo ang pangako ng kaaway na mas gaganda ang buhay mo pag tumalikod ka sa Diyos. Babala po ito na sinasabi ng Panginoon, mas malala ang ating kahihinatnan. Kasi alam po natin, nung makilala natin si Lord, oo, matindi ang laban, pero oo din, mas maganda na ang kinalalagyan mo. Sino po dito alam mo mas maganda na ang kinalalagyan mo kaysa dati? Amen. Pag sinabi nating maganda, hindi ibig sabihin mas marami ka ng pera. Hindi ibig sabihin na mas mayaman ka na ngayon or mas feeling okay ka na ngayon at feeling blessed ka na ngayon. Pag sinabi nating mas maganda na ang kinalalagyan mo, instead na sa mundo ka nakalagay, kay Jesus ka na naroroon. At kapag nasa Panginoon ka, wala nang maikukumpara yon na lugar na pwede nating mapuntahan. Sino po dito alam mo mas maganda na ang kinalalagyan mo ngayon? Amen. Amen. Kaya, turning back is never an option. Every time na tinetempt ka ng kaaway, na bumalik, i-remind mo ang iyong sarili na oo, self, malayo pa. Ang layo pa, ang dami pang lalakbayin. Pero ang totoo, malayo na. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo ngayon, malayo pa pero malayo na. Malayo pa, madami pa tayong kakaharapin, pero kung titingnan mo, ang layo na ng pinagdalhan sa'yo ng Panginoon. Sino po dito nararamdaman mo at nararanasan, malayo na ang pinagdalhan sa'yo ni Lord? Kumpara sa dati. Ang layo na. Oo, matindi ang pinagdadaanan mo, pero kasinungalingan niya ng kaaway para ikaw ay kanyang pabalikin. Tatandaan niyo po, hanggat lumalaban ka, panalo ka. Matatalo ka lang kapag umayaw ka na. So yung pagkatalo, hindi yung bumigay ka ng isang beses na, ay talo na ako kasi sumuko ako. Ay talo na ako kasi tumalikod ako. Ay talo na ako kasi hindi na ako nagpe-pray or ganito. Hindi po, hanggat lumalaban ka, inilalaban mo, sumisipa ka, buhay yan. Lumalaban yan. Ibig sabihin, matagumpay yan. Ang talo lang po, yung umayaw na. Kaya, huwag kang aayaw. Sabi nga po ng isang commercial dati sa akin mga ka-generation, think positive. Yes. Nahalata po ang mga ka-age. Yan. Sabi po yun sa isang commercial before. Bakit kasi ang totoo po, hanggat lumalaban ka, panalo ka. Sino po dito alam mo, panalo ka ngayon? Amen. Kasi lumalaban ka. Kasi ang talo ka lang kapag bumigay ka, pag umayaw ka na. Kasi po ang totoo, ang kaaway ay talunan na, pero mga Kristiyano, parang inisip natin, ba't parang ako na may talunan din? Gawa na ako'y lumaban na ng lumaban. Wala nang tigil ang paglaban. Patunay po naman na nagumpay ka, ay lumalaban ka. Lumalaban ka. So, hanggat sumisipa yung katabi mo, sumisipa ba yung katabi mo? Patikim mo nga po ng sipa ng iyong katabi. So, hanggat nasipa po yan, buhay yan. At ang totoo, ilalaban yan ng Panginoon. Amen. So, wag po tayong bumalik sa dati nating buhay. Ngayon, some of us, naranasan mo nang bumalik sa dati mong buhay. Sa mga nakaranas po nun, masaya po bang balikan ang dating buhay? So, honest po ang kaaway, sinungaling. Sinungaling. Nung sinabi niyang balikan mo, sasaya ka, sumaya ka nga ba? Panandalian, oo. Pero after nun, wasak ka. So ngayon, kung ikaw tinetempt ka ulit ng kaaway, matuto ka na. Sa sakto mo, matuto tayo. Huwag na tayo magpapalin lang pa. Amen. Amen. So, ang grace naman ni Lord sa mga nakabalik, sino po dito nakaranasan mong ibalikan na ni Lord? Amen. Sa mga nakabalik, yung grace ni Lord, buti na lang, inilalaban po tayo ni Lord. Kasi ang totoo po, hanggat gusto mo si Lord, ilalaban ka ng Panginoon. Kaya minsan may redirection, minsan may pangit na kailangan pagdaanan kasi kailangan ka palang i-realign ng Panginoon kasi palayo ka na pala sa Kanya. So again, unang point natin, do not turn back. Pangalawa po, na reminder sa atin, do not be weary in doing good. Huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Tuwing may warfare, magsabi ng amen na nakakaranas ng warfare.
Ang temptation po ng kaaway ay magpakasama ka na lang. Masama din naman ang sitwasyon mo, huwag kang papakabog, bes. Dapat mas masama ka sa sitwasyon. Sinasabi ng kaaway, magpakasama ka na lang din, magpakalala ka na lang din, itodo mo na yan. Di ba? Dapat mas masama ka kaysa sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Pinapahirapan ka lang din naman, inaatake ka lang din naman ang kaaway, why not magpakalunod-lunod ka na lang din naman sa kasalanan. Sino po dito nakareceive ka na ng ganong kasinungalingan sa kaaway? Amen. Totodo ko na to. Di ba? Parang ganun sinasabi sa'yo ng kaaway. Pero alam niyo po, reminder sa atin ngayong umagang ito, kapag may warfare na nangyayari, huwag kang magpakasama, huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti. Si Haring David po noon, ang maganda po sa kanya, sa kalagitnaan ng warfare, kung babasahin niyo po sa 1 Samuel 23 verse 1 to 4, nung nasa warfare po siya, iniligtas pa niya ang Keilah. Yung Keilah po ay isang city sa loob ng Judah. Nung time na yon, inatake sila ng Amalekita. Imagine, sa oras na inaatake si David, hinahabol siya, nagawa niya pang magligtas ng ibang tao. Gaano po kaya kahirap yon? Madalas po sa atin, kapag tayo may pinagdadaanan, ano po ang tendency natin? Hindi na natin intindihin yung iba. Iniisip natin, ako nga hirap na sa aking sarili, maintindi ko pa gayang ibang tao na yan. Diba? Yun po ang lie ng kaaway, na mag-focus ka lang sa self mo. Tumakbo ka para sa buhay mo, iligtas mo, ilaban mo ang buhay mo. Opo yan, maganda po yan. First point natin, huwag kang tatalikod, ilaban mo ang sarili mo. Pero habang ikaw ay lumalaban para sa sarili mo, ilaban mo din ang ibang tao. Gumawa ng mabuti at huwag mapagod gumawa ng mabuti. Dumating pa po yung point na si Haring David, siya po ay dumaan sa time na may taong tinulungan. Ehipsyo po ang kanyang tinulungan. Mababasa po natin ito sa 1 Samuel 30. Naalala niyo po, binasa po natin ito last week. Na nung time po na yon, sige nga po, open your Bible, 1 Samuel chapter 30, verse 11. Sabi po dito, nakakita sila ng isang Ehipsyo sa parang at kanilang dinala kay David. Kanyang binigyan siya ng tinapay na makakain at tubig na maiinom. So during that time po, habang si David may matinding pinagdadaanan, tumulong pa din siya. Alam niyo po ba, sa lahat ng may warfare na pinagdadaanan dito, gusto ko pong sabihin sa'yo, hindi excuse ang warfare para gumawa ng mabuti para sa ibang tao. Alam niyo po ang totoo, kahit sa kalagitnaan ng karamdaman, pwede ka mag-pray sa iba, nagpagalingin sila ng Panginoon. Kahit hindi ka pinapagaling, yung iba pagpe-pray mo for healing, pwede po yun. Alam niyo po, nung nakaraan, may pinost po si Pastor Vlad na video na meron po siyang matinding mga warfare din na pinagdadaanan. Isa sa warfare po nun, atake sa kanyang asawa, nagkaroon po ng kidney stones si Pastor Alana, at naniwala siya na kayang pagalingin ng Panginoon. Kidney stones lang yon, naniniwala siyang palalabasin yun ng Panginoon. Pero sa kalagitnaan po ng struggle na yun, na-discover niya po na si Pastor Alana ay buntis sa second nilang anak. At good news po yun, pero yung bad news, kasabay ng paglabas ng mga bato, ay nakunan din po si Pastor Alana. Alam niyo po kung kailan nangyari yon? Sa kalagitnaan ng Holy Spirit Conference. Habang siya ay nagmi-minister sa mga tao, Holy Spirit, pinifil ang mga tao pinapagaling sa karamdaman, mga tao pinapalaya sa pagkakaalipin ng masamang espiritu. Siya, labas-masok siya sa ospital. Papunta sa conference, punta siya ng hospital, pabalik-balik siya. Bakit? Kasi ang asawa niya nasa hospital. At pinagdadaanan yung lahat ng yun. Imagine mo, pwede pala yun. Yung prayer mo na pagalingin, yung mahal mo sa buhay, hindi tinutugon, pero yung ibang tao gumagaling. Yung ibang tao, pinupuspos ng Holy Spirit. Yung ibang tao, dinideliver, pero yung asawa mo, ganun yun nangyari. Namatayan ka pa ng anak. Ano pong point? Pwede po yun. Tumatakbo ka para sa buhay mo, nagwa-warfare ka, may pinagdadaanan ka, pero naglilingkod ka pa din sa Diyos. Alam niyo po, madalas, yung kalakasan binibigay sa atin ng Panginoon kapag hindi na sarili natin ang iniisip natin, kundi yung ibang tao. Sino po dito naranasan mo ng mapalakas ng Diyos habang nagsishare ng Word of God sa ibang tao? Amen. Yung may pinagdadaanan ka, tapos magsishare ka ng Word of God, madalas sabihin sa'yo ng kaaway, ano kahangal, intindihin mo muna yung problema mo. Share ka dyan, street preaching ka dyan, evangelism ka dyan. May problema yung bahay nyo, may problema yung buhay mo. Wala pong problemang alamin ang problema natin.
Pero kung masyadong focus ka na sa problema mo, madalas yan po ang dahilan bakit hindi ka magtagumpay. Bakit kasi iniisip mo yung problema mo more than isipin yung pagtulong sa ibang tao. Alam niyo po yung maganda? Sa verse na ito, basahin niyo na lang po ito, assignment ko po ito sa inyo, 1 Samuel, na sa chapter 30, yung tinulungan nilang Ehipsyo, di ba ang problema nila, hinahanap nila ang kanilang mga kamag-anak. Kasi nakubkob yung siklag habang sila'y wala. Naalala niyo po yung storya last week. Habang hinahanap nilang kamag-anak nila, may problema sila, gulong-gulong isip ni David, pinalakas niya ang sarili niya sa Panginoon. Nakita niya itong Ehipsyo, at yung Ehipsyo na pinakain nila, kinupkop nila, ginawa nila ng mabuti. Alam niyo po, sabi ng Ehipsyo, alam ko kung saan sila naroroon. Sasamahan ko kayo. Imagine yung pinoproblema ni David, ang hindi niya alam yung kalakasan pala, yung tulong pala na makukuha niya ay mula dun sa taong tinulungan niya. Alam niyo po, minsan, mag-evangelize ka kahit may problema ka, hindi mo alam yung kausap mo sa evangelism magiging dahilan para lumakas ka. Minsan, magsaserve ka sa church, gagampan ako, aawit ako habang may pinoproblema ako. Minsan, di mo alam yung kalakasan para makalaban ka ay magmumula doon sa paglilingkod na gagawin mo. So, do not be weary in doing good. Huwag kang mapagod gumawa ng mabuti sa gitna ng iyong warfare kasi ang mundo hindi umiikot sa'yo. Sabi mo nga sarili mo, self, ang mundo hindi umiikot sa'yo. Reminder po yan, every time na may problema kang pinagdadaanan, hindi ikaw ang sentro ng mundo. Ang goal po ng kaaway palagi, isipin mo yun sa sarili mo at kalimutan mo na lahat. Alay, saka na iyang paglilingkod na yan sa Panginoon pag ako'y tapos na din sa problemang are. Alam niyo po, music iyon sa tenga ng kaaway. Alam ko na ang gagawin ko sa taong ito. Kaya pansinin niyo po, pag ikaw humindi ng isang beses sa pinapagawa ng Panginoon, sabi ni Lord, gawin mo ito anak, maglingkod ka kahit sa gitna ng pinagdadaanan mo. Pag hinindihan mo yan, pansinin niyo po, may susunod na namang problema. Mas valid kaysa sa una kung bakit hindi mo nagawa yung paglilingkod sa Panginoon. After malagpasan mo ito, may panibago na namang dumating. At marirealize mo, grabe, wala palang katapusan. Tama lang ito self, hindi mo na ako maglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi laging may pinagdadaanan. Pero alam niyo po, ito po yung tip na ibibigay ko sa inyo. Pag may warfare ka na pinagdadaanan at gusto mo ng katagumpayan, do not be weary in doing good. Mas lalo kang gumawa ng mabuti. Sino po dito gigil na gigil ka na sa kaaway dahil sa warfare na pinagdadaanan mo? Alam niyo po yung gigil mo, wag mo ibigay sa katabi mo. Na yan ang pinagbubuntanan mo. Ang tip na ibibigay ko po sa inyo, ang gigil na gawin mo para malabanan mo ang kaaway, mas mag-share ka ng Word of God. Satan, pagbabayarin kita. May panibagong maliligtas dahil sa ataking ginagawa mo sa akin. Ano po kaya ang itsura ng mga Kristiyano kapag ganun ka umatake sa kaaway? Hindi umepekto ang I bind you? Sige, magsasave ako ng mga kaluluwa ngayong araw na ito. Makikita mo, Satan. Alam mo yung gigil mo, ilagay mo sa paglilingkod sa Panginoon, mas lalo ako mag-aapoy sa pagpupuri. Ayaw mo akong tigilan na, mas lalo ako hindi titigil na itaas ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo po, yun po ang isa sa effective way para tayo'y magtagumpay. Na sa kalagitnaan ng atin pong pinagdadaanan, tayo'y mas lalong lumapit sa Panginoon. Ang moment po ng warfare ay moment din po ng exposure. Madalas, pinipiga lang po nito kung ano yung nasa loob natin. May isang sikat po na storya, may isang sikat po na illustration na sabi niya, kapag daw ikaw ay nasagi, may hawak kang mainit na kape, natapon ang kape. Bakit natapon ang kape? Dahil ikaw ay nasagi. Sabi nung nagsasalita po na yon na speaker, sabi niya, natapon ang kape hindi dahil nasagi ka. Kung bakit natapon ang kape, dahil kape ang naroroon. Kung tubig ang naroroon, hindi matatapon ang kape. Kahit masagi ka, tubig ang lalabas. Kung juice ang naroroon, nasagi ka, hindi matatapon ang kape. Anong matatapon? Juice kasi yun ang nasa sa loob ng tasa. Alam niyo po ba madalas, kapag tayo'y galit na galit, iniisip natin, ako'y nagagalit dahil sa taong are. Tinan mo nga yung katabi mo kung dahil dyan. O wag na, napatawad mo na yan, wag mo nang balikan. Ako'y galit na galit dahil sa taong are or dahil dyan. Alam niyo po, hindi ka nagagalit dahil sa taong yan. Nagagalit ka kasi may galit na nasa puso mo.
Kung pagpupuri ang nasa loob mo, inaway ka, praise the Lord. Purihin ang Panginoon dahil siya'y mabuti pa din. Kung pasasalamat ang nasa sa loob mo, kahit sagiin ka ng tao na yan, hindi galit ang lalabas dyan, kundi pasasalamat sa Panginoon. Alam niyo po si Haring David, habang siya'y inahabol, naging exposure yun sa kanya na na ang nasa sa loob niya pala ay kabutihan pa din. Tumulong pa din siya kahit sa gitna na siya ay hinahabol. Si Haring Saul, sinabihan ng Panginoon na gawin mo ito, hindi ginawa. Dumating yung point, sabi ng Panginoon, aalisin na sa iyo ang kaharian, may panibagong hari na. Siya'y galit na galit sa panibagong haring iluluklok ng Panginoon. Na-expose yung galit, na-expose yung pagiging makasarili, na-expose lahat ng yon. Alam niyo po ba, posible na pareho kayo ng pinagdadaanan ng katabi mo, pero iba ng outcome na lalabas. Bakit? Kasi magkaiba yung nasa sa loob. Ngayon, kung may ibang lumabas dyan na iniisip mo, bakit galit, bakit negativity, bakit masama ang lumalabas sa akin, ine-expose lang yan ni Lord kasi gusto kanyang ayusin. Madalas kapag may warfare is a time of exposure. At kung ikaw yung tao na yon, na mention ko kanina, galit ang lumalabas, hindi pagpapatawad, inis ang lumalabas dyan, alam niyo po, hindi ka walang pag-asa. Bakit? Sa Panginoon may pag-asa. Kaya nga po yan ini-expose ng Panginoon. Bakit? Kasi para ayusin niya. At kapag in-expose siya ni Lord, sana hindi discouragement ang maramdaman mo. Na bakit ako'y garni pa din? Ako'y 10 years ng garni hindi na rin nabago. Lagi na akong garni. Kung ine-expose siya ni Lord, wag mo nang takbuhan. Sa isang katawa, wag na nating takbuhan. Paayos tayo kay Lord. Bakit? Kasi ine-expose siya ni Lord para ayusin. Kasi nung mga nakaraan tinakbuhan mo, nung tinakbuhan mo ba, naayos din? Hindi. Same pa din. Naalala ko po noon, personally, may mga exposure na ginawa sa akin si Lord, yung galit na mayroon ako sa heart ko, harshness na mayroon ako sa heart ko. Sinasabi ng girlfriend ko during that time, ang harsh mo sa akin, love, ganyan. Sabi ko, hindi, kasi ganito ka, sensitive ka lang, ganito ka, ganyan. Sinisisi ko siya because of my harshness. Dumating yung point, sabi ng close friend ko, kuya, ang harsh mo kasi ganito, ganyan. Ina-explain niya na mabuti sa akin. Naisip ko, bakit siya din sinasabi to? Dumating yung time na sinabi ng life group ko sa akin, ganito ka kasi ganyan. Sinabi niya sa akin yung harshness ko. Iniisip ko, iba-ibang tao na yon. Yung una, tinakbuhan ko. Yung pangalawa, tinatakbuhan ko. Yung pangatlo, tinatakbuhan ko. Baka ine-expose na ako nito ni Lord. At kapag in-expose ka ni Lord, hindi tawang sisisihin mo, bay gagarne, kahit saan ako magsusuot, lagi ng garne ang trato sa akin. Lagi ng ganito pinaparamdam sa akin. Lagi ng ganito ang sinasabi sa akin. Kaya aalis na ako sa lugar na ito. Ayaw ko na maging anak ng nanay at tatay ko. Yan. Kasi lagi ng ganito ang pinaparamdam sa bahay. Ayaw ko na kayong classmate kasi lagi na lang ganito ang pinaparamdam niyo sa akin. Ayaw ko na kayong friends. Alam niyo po ang totoo, kahit tumakbo ka sa mga tao sa paligid mo, iwanan mo ang mga yan dahil sa exposure na ginagawa sa'yo ni Lord. Hanggat willing kang sumunod kay Lord, i-expose ka pa niya pa din. Tatakbo ako sa sunod na circle of friends kasi rin mga kaibigan kong are ay garne. Alam niyo po ang totoo, kahit pumunta ka sa susunod na circle of friends, mararamdaman mo pa din yan. Ayaw ko sa bahay kasi garne. Pumunta ka sa isang bahay, magpapakup-kup na nga lang ako sa inyo kasi garne sa bahay namin. Alam niyo po, makikita mo pa din yung problema na yan na tinakbuhan mo. Kahit saan ka magsusuot kasi hanggat gusto mong maglingkod kay Lord, i-expose ka niya para ikaw ay maayos. At sana po kapag ina-expose tayo ni Lord, magpaayos tayo sa Panginoon. Maging thankful ka. Bakit? Kasi ina-expose ka ni Lord, hindi ka niya hinahayaang gayaan. Sa mga magulang na naririto, na nakikita mo yung mga pangit na ugali ng iyong anak, di ba kaya mo pinapagalitan ay dahil ayaw mo siyang magkagayon sa labas. Inisip mo, pag garni ang aking anak, pag nadala na rin sa labas, hindi pwedeng gayaan. Kaya ikaw galit na galit ka kasi para maayos ang iyong anak, para paglabas niya, ay hindi siya magkagayon sa pinapakita niyang asal. So ang point, ganun din po ang Panginoon, inaayos ka niya. At tuwang inaayos ka, oo, masakit, oo, mas madaling tumakbo, pero sana tayo ay magpasalamat. Bakit? Kasi inaayos tayo. Naalala ko po, nung may lumabas po na bayawak sa ilalim po ng aming hagdan sa bahay, iniisip ko, grabe naman, may bayawak. Iniisip ko po noon, nakakatakot naman dito kasi merong bayawak. Pero
habang nagpe-pray po, na-receive ko yung pangungusap ng Panginoon na tuwing may lalabas na bayawak o ahas, huwag kang matakot sa halip magpasalamat ka kasi lumabas yung bayawak. Kasi mas nakakatakot yata na nagtatago yung bayawak, naroroon lang. Dapat pala magpasalamat tayo kasi thank you Lord kasi ine-expose mo yung ahas. Madalas pag may ahas na lumabas, grabe naman may ahas, nakakatakot, sigawan tayo. Pero thank you Lord kasi buti na lang kasi ngayon yan lumabas. What if kapag tulog? What if kapag hindi mo nalalaman? So kapag may warfare, exposure yun ni Lord ng ahas. At pag na-expose ang ahas, huwag tumakbo, huwag kung ano man ang gawin, magpasalamat sa Panginoon kasi na-expose yung ahas at kaya nating patayin yung ahas. No? So again, do not be weary in doing good. Ang pinakakinagagalitan ng kaaway ay makita ka na mabuti pa din sa kabila ng kanyang attacks. Yung makita ka niya, paano siya nakakapagtaas ng kamay? Ang dami-dami kong pambubugbog na ginagawa dyan. Sabihin sa'yo ng kaaway, naglalakas-lakasan ka lang. Alam ko, ang dami kong pagbubugbog sa'yo ng mga nakaraan. Pero sa loob-loob ng kaaway, ako'y naniniwala. Inis na inis siya na makita ka na nagpupuri ka pa din kahit binubugbog ka niya. Inis na inis siya na mabuti ka pa din, pinapakita mo ba din yung Christ-likeness kahit na binubugbog ka niya. Inis na inis siya na pinipili mong magpakaayos, maglingkod sa Panginoon kahit ang tindi ng warfare. Naranasan niyo po nung bata ka, pag nangaasar ka, alam niyo po yung pinaka-nakakaasar sa mga inaasar, pag hindi naaasar. Hindi mong, ano ga ito? Effect. Ginawa mo na lahat. Ang sarap pong asarin ng mga asartalo. Tama ba? Yung pag inasar mo, iyak agad or pero pinaka-nakakaasar po sa mga asar ay pag hindi naaasar yung inaasar. Di ba? Pag inaasar ka ng bata na parang iniisip mo, ay, chill lang ako, hindi ako pwedeng nakita na effect, ganyan. Chill lang ako. So, medyo nakakaasar po yun sa part natin. Alam niyo po sa kaaway, ganun din. Lagi siyang nang-aasar, lagi niyang gustong ipakita na talunan ka, bugbog, sarado ka, kawawa ka. Pero pag pinakita mo sa kaaway na ikaw mabuti ka pa din, effect yung pang-aasar niya sa'yo, mas lalo siyang maaasar at wala siyang ubra lalo. Ngayon, ang point, do not be weary in doing good. Minsan po, ang strongest weapon natin is showing Christ's character amid the attacks of the enemy. So wag po tayong mapapagod. Naalala niyo po si Job, nung may pinagdaanan po siya, mas lalong nakita sa kanya ang pananampalataya sa Diyos. Versus sa kanyang asawa, nung may pinagdadaanan sila, nung sabi ng kanyang asawa, isumpa mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Parehas sila ng pinagdadaanan, parehas ari-arian na nawala sa kanila, parehas na mga anak na namatay sa kanila, parehas ng kanilang pinagdadaanan. Actually, mas malala nga po yung kay Job. Bakit? Kasi yung nagkaroon po siya ng ketong, nalalagas pa yung kanyang laman to the point na pinupulot niya pa yung mga nanlalaglag sa kanya, inaano niya. So matindi po yung pinagdadaanan ni Job nung oras na yon. Pero sa kanya, mas na-expose yung puso niya na nananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi yun yung nasa sa loob niya. So this is a time of exposure. Whenever we are going to war or warfare, mas na-expose po tayo. So wag tayong mapagod. In the midst of war, do not forget what really matters. Wag nating kalimutan yung totoong mga bagay na nagmamatter. Mas mahalaga yung kaluluwa ng isang tao kaysa sa mga kinaiinisan natin, kinagagalitan natin. Mas mahalaga yung kaluluwa ng isang tao kaysa sa mga gastusin na hindi natin mabayaran, kaysa sa mga pinagdadaanan natin sa pamilya. Mas mahalaga po yung kaluluwa ng mga tao. So let's not forget what really matters. Yung faith natin, pagsaserve natin kay Lord, yung worship natin sa Kanya. No, so that's second, do not be weary in doing good. Pangatlo po, if you're going through warfare, do not fight the wrong enemy. Huwag po nating labanan ang maling kaaway. Kapag tayo po ay may warfare, temptation po sa atin, labanan mo yung maling kaaway. Kaya ang gagawin po natin, nagre-react po tayo sa hindi maayos na paraan. Alam niyo po si Haring David, mababasa po natin sa 1 Samuel 26:8-10. Nang magkagayoy, sabi po dito, sinabi ni Abisai kay David, ibinigay na ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa araw na ito. Naalala niyo po si Haring Saul, hinahabol siya. Nung time na yon, si Haring Saul dumudumi sa kuweba na kinaroroonan nila.
Sabi ng mga, uy, binigay na siya sa'yo ng kaaway. Saktong-sakto. Confirmation ito, pwede mo na siyang patayin. Di ba may time, ganun po tayo pag nakita natin umaayon ang lahat sa gusto natin. Kita natin confirmation, pero sabi ni David, ginawa niya nga, tinapyas niya yung laylayan ang damit ni Saul habang tumatay po si Saul during that time. At sabi niya, after niya matapyas yon, sabi niya ay, nagsisi siya bigla kasi bakit ko ginawa yon? Bakit ko tinapyas yung damit niya? Pero that time, sabi niya kay Saul, kita niyo po, Haring Saul, wala po akong planong masama sa inyo. Nung pangalawa po, habang nagpapahinga si Saul, parehas na naman. Pinakita ni Haring David, sabi nung alipin niya, ito na, binigay na talaga sa iyo si Haring Saul. Ang iyong kaaway, pwede mo na siyang patayin. Pero during that time, sabi niya, hindi ko sasaktan ang pinahiran ng Panginoon, ang kanyang niloklok bilang hari. And nung time po na yon, hindi niya pinatay si Haring Saul. Sabi niya, Haring Saul, wala akong planong masama sa iyo, pwede na kitang patayin ngayon, pero hindi ko ginawa. And nung time po na yon, pinakita po ni Haring David, hindi si Saul ang kalaban, ang kaaway. Ngayon gusto ko pong tanungin, sino ang Saul ng buhay mo ngayong oras na ito? Yung mahal mo ba sa buhay yan? Kapitbahay mo ba yan? Yan ba'y katrabaho mo? Sa mga estudyante, classmate mo ba yan? Teacher mo ba yan na feeling mo ito yung mga Saul ng buhay ko? Gusto ko pong sabihin sa'yo, hindi si Saul ang kaaway. Sabi mo sa kanila mo, hindi si Saul. Ang sabi po ng Bible, meron po tayong laban na hindi po flesh and blood. Sana natin makikita sa Ephesians 6 verse 12. Pwede nyo pong buksan para makumbinsi po kayo. Sinabi po ni Apostol Pablo dito, kung sino po ang totoo nating mga kalaban. Ano pong sabi dyan? Sino po nakapagbukas na? Ephesians 6 verse 12. Sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman. Sabihin mo nga, hindi laban sa laman. Ibig sabihin po, hindi tao. Hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa libutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. So, ibig sabihin po, hindi ang asawa mo ang kalaban mo. Hindi ang iyong mga magulang, hindi ang iyong kapatid, hindi ang iyong pinsan, hindi ang kapitbahay, hindi ang workmates, hindi ang classmates, hindi churchmate. Ang kalaban po natin ay ang diablo, si Satan, na hindi po natin nakikita. Ano pong point? There's always a temptation to fight the wrong battle, to fight the wrong enemy. But when we are in warfare, this is a reminder for us, fight the right enemy. May time po, kahit po kami mag-asawa, we're going through that warfare. May kailangan lang pag-meetingan, we come into argument. Meeting lang, bakit bigla naging argument or pagtatalo? And then we come into realization, parehas naman pala ang ating pinupunto. Naranasan nyo na po yun minsan? Nakikipagtaltalan ka, tapos parehas ang inyong gustong iparating. Nag-end up na parehas naman pala tayo ng pinupunto. Tayo gigil na gigil pa sa isa't isa. Alam nyo po, yun po palagi ang gustong gawin ng kaaway. Na ikaw ay makipaglaban sa maling kalaban. Tao ang kalabanin mo instead na ang diablo. So, sana po, sa gitna ng mga laban na pinagdadaanan natin, huwag nating kalimutan na hindi tao ang ating kalaban, kundi mga spirits. No? So, we have to fight the right battle. Alam niyo po yung mga senyales na mali na yung nilalabanan mo, hindi na tamang kaaway ang nilalabanan mo, mas may oras kang magreklamo kaysa mag-pray. Diba? Lahat ng mali sa iyong katabi, nirereklamo mo. Yan. Wag na katabi, yun na lang nasa likod mo. Kasi baka yung katabi mo, lagi na magalit sa iyo kasi lagi nang siya. Mas marami kang inirereklamo kaysa sa pinagpe-pray. Tandaan niyo po ito. Pag ikaw masyado ng maraming reklamo, to the point na kulang ang isang yellow pad sa mga reklamong mayroon ka, isipin mo, ganito rin ba ang listahan at kapal ng aking prayer list? Na ipagpe-pray ko ba ito? Tandaan niyo po ito, pag meron kang lakas na magreklamo sa pinagdadaanan mo, ibig sabihin yan, may lakas ka ding mag-pray. Sa mo pa siniisip, hindi, pagod na kasi ako kasi ang dami kong pinagdaanan maghapon, ako may problema sa trabaho, may problema sa bahay, lahat na lang, kung iisa-isahin ko sa'yo, napakarami. Inisa-isa mo nga nung oras na yon.
Ba't di mo ginamit yung energy na yun para mag-praying? Ibig sabihin, ikaw ay may eneriyang magreklamo, ibig sabihin nun, may enerhiya ka ding manalangin. So ang point, tuwing may dumarating po sa ating reklamo, normal po yan dahil tao tayo, isipin po natin, aribagang listahan kung aray na ipag-pray ko na. Kung hindi pa, ano pong dapat gawin? Shut your mouth sa mga reklamo and open your mouth in prayer. Manalangin po tayo, ipanalangin po natin. Sign po yon na hindi tayo lumalaban sa tamang kalaban. Ano pa po? Senyales. Pag naiisip mo si Satan at yung kaaway mo, mas good vibes ka pa kay Satan kaysa sa kaaway mo. Sabi mo, si Satan versus yung kaaway ko. Parang mas nakakainis yung kaaway ko kaysa kay Satan. Senyales po yan na hindi na tamang laban ang nilalabanan natin kasi mas naiinis ka sa tao kaysa sa ginagawa ng kaaway. Kasi kung sa ginagawa ka ng kaaway inis, grabe yung tindi ng prayer mo. Grabe yung tindi ng lakas ng sigaw mo kapag galit ka. Ganun katindi ang lakas ng prayer mo, hindi ka masa-silence. Bakit? Kasi ang kalaban mo ay kaaway, si Satan talaga at hindi yung tao. Ngayon, mailalagay po natin sa tamang lugar yung atin pong mga galit. Alam niyo po yung tao, normal po sa atin ang galit kasi tao tayo. Ang Diyos po ba'y nagagalit o hindi? Nagagalit, sabi po yan sa Bible. So, ibig sabihin, ang galit ay hindi galing sa kaaway. Hindi lahat ng galit cause ng spirit of anger. May anger na dahil tayo po ay tao, pero gusto ko po sabihin sa inyo, may tamang dapat paglugaran ang galit. Ilagay mo sa panalangin. Kung gaano ka kagigil, ganun kagigil ka mag-intercede. Ganun kagigil kang manalangin. And for sure, mananagumpay ka. So again, do not fight the wrong enemy. Last na po ito, and then tayo po ay mananalangin. Last reminder po, do not lose your connection with God. Huwag mong hayaang mawala ang connection mo sa Panginoon. Sa gitna ng warfare, i-prioritize po natin yung connection natin kay Lord. Bakit? Kasi tuwing may warfare po, alam po natin na kanino po ang katagumpayan. Ulitin ko po ang tanong, na kanino po ang katagumpayan? Na kay Lord. So kung kay Lord ang katagumpayan, kanino ka kukonekta? Kay Lord din. Ngayon, madalas po kapag may problema tayo, iniisip natin lahat ng paraan, lahat ng solusyon, kulang ng pera, lahat ng listahan ng pwedeng racket na pwedeng gawin, lahat ng listahan na pwedeng utangan, lahat ng listahan ng pwedeng gawin para lamang kumita ng pera, gagawin natin. Pero ang tanong, nasa listahan baga ang takbuhan ng Panginoon? Ay, wala namang nalabas sa langit na pera. Pag nag-pray, ako'y magsisikap ng akin. At ako'y nag-pray, wala namang lumabas sa ulap, wala namang ulan nangyari. Ako'y nanalangin, nasa dagat, wala namang isdang lumapit na may pera sa bibig. Katulad sa Bible, ay hindi tunay yan. Kaya ako'y gagawa ng aking solusyon. Alam niyo po, madalas, inaalis natin yung connection natin kay Lord kapag may warfare. Bakit? Kasi feeling natin, hindi naman tumutugon si Lord. Pero sino po dito, alam mo, may prayer ka na tinugon na ni Lord? Amen. Balikan mo lang yan every time na may pinagdadaanan kang warfare. Bakit? Alam mo, ang Diyos ay kasama mo. At hindi ka matatalo, hindi ka magagapi hanggat lumalaban ka. And ang nais po ng Diyos, tayo po'y manalangin sa Kanya. Alam niyo po ang ginawa ni David. Again, si David, hinahabol ni Saul. May warfare na pinagdadaanan. Tingnan niyo po sa 1 Samuel 23 verse 1, ang kanyang response. Nabuksan na po na-mention na po natin ito kanina. Ang ganda-ganda po ng response niya. Ito pala po ang secret ni David kung bakit siya sinabing lalaki na malapit sa puso ng Panginoon. Kita po natin yung response na sa kanyang problema. Sa verse 1 po ng chapter 23, sinalakay ng Filisteo ang Keila at kanilang ninakawan ang mga giikan. Sa verse 2, tingnan niyo po ang response ni David. Kaya't sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, lalakad ba ako at aking sasalakayin ang mga Pilisteyong ito? So, bago siya gumawa ng hakbangin, sumangguni. Sabi niyo nga po, sumangguni. Sumangguni siya kay Lord. Kung ako po si David, iisipin ko po tumatakbo ako para sa buhay ko,
Hindi niya pinapatay si Saul. Ramdam ko may threat talaga. Ngayon, nasa ibang, gusto ko nang magpasakop sa Philistines para lang maligtas ang buhay ko. Parang walang ginagawa si Lord. Ang hirap pong sumangguni sa Panginoon. Pero si David, nung time po na ito, ano pong ginawa niya? Tumakbo siya kay Lord. Alam niyo po yung nakaka-surprise? Sa gitna ng pagtakbo niya, sa gitna ng pag-iwas niya kay Saul, ng pinagdadaanan niya, sa verse 2, tingnan niyo po ang kadugsong. At sinabi ng Panginoon kay David. Wow. Sumagot si Lord. So ibig sabihin po pala, hindi porke may warfare ka, ay mananahimik ang Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, lumapit sa Kanya, sumangguni sa Kanya kasi sasagot siya. Alam niyo po yung kasinungalingan ng kaaway kapag may pinagdadaanan ka, kita mo na, hindi ka sinasagot ng Panginoon mo. Kita mo na, ang tindi ng pinagdadaanan mo, wala nang solusyon yan, hindi naman nagpapakita si Lord. Pero kung lalapit ka sa Panginoon, alam niyo po ang totoo, sasagot siya. Hindi porke may pinagdadaanan ka, wala na agad si Lord. Di ba minsan ganun ang tingin natin sa mga tao? Ay, yung taong iyo'y nagkasakit, siguro may nagawa yung masama. Ay, ano yun? Ayaw na ni Lord sa kanya. Ay, may matindi ang pinagdadaanan, gawa nang yan gawa nang yan ayaw niyan kay Lord, hindi na masyadong nagpe-pray. Alam niyo po, hindi porke may warfare ang isang tao, ay may masama na agad siyang ginagawa. Yung warfare, madalas, ibig sabihin lang nun, Kristiyano ka kasi, kaya may warfare kang pinagdadaanan. Pero ang dapat nating gawin, lapit kay Lord, wag mawala yung connection sa Panginoon kasi sa gitna ng warfare po, kaya pa ding kumilos ng Panginoon. May pinagdadaanan ka, may kaya pa ding pagalingin si Lord pag nag-lay hands ka, kahit may pinagdadaanan ka. May kaya pa ding maligtas ang Diyos kahit may pinagdadaanan ka. Naalala niyo po si Jesus? Huhulihin na lang siya at lahat, ikukulong, lalatiguhin, ipapako na lang siya at lahat. Natapiyas ang tenga ng isang sundalong dadakip sa kanya. Ano pong ginawa ni Jesus? Kinabit pa din yung tenga ng sundalo. So kahit nasa warfare ka, pwede pa rin pala yun na mag-pray ka ng healing para sa mga tao. Naalala niyo po si Jesus, kung merong matinding pinagdadaanan, si Jesus po yun nung time na yun. Pinako siya sa krus, pero habang nasa krus po siya, ano po nangyari? May naligtas pang kaluluwa, may naligtas na kriminal. Pwede pala yun, na kahit may pinagdadaanan ka, ramdam mo nakapako ka, ramdam mo ang sakit ng mga sugat na mayroon ka, pilit kang nilalatigo ng kaaway, meron pa ding pwedeng maligtas kahit may pinagdadaanan ka. So ang point, let us not lose our connection with God. Lagi pong may temptation. Kung babasahin niyo po lahat ng yan, sabi po ni Lord sa sumunod na part, lumakad ka. Sabihin niyo nga po, lumakad ka. Lumakad ka at iyong salakay ng mga Pilisteo at iligtas mo ang Keilah. Pansinin niyo po, nung panahon ni si David ay lalayo sa Panginoon, hindi niya kinonsulta si Lord. Na Lord, pwede ka po, dahil ako po hinahabol ni Saul, pwede ka pong ako sa Pilisteo muna. May nabasa po kayong ganon? Wala. Bakit? Kasi ayaw niyang isang guni kay Lord. Pero pansinin niyo po, kahit ganun ang ginagawa niya, nung sumangguni siya kay Lord, sumagot ang Panginoon. Sabi niya, Lord, sasalakayin ko ba ang Keilah? Matatalo ba namin siya? Sabi ni Lord sa kanya, oo, lumakad ka. Mananagumpay ka. Sabi ng mga tao niya, wag po natin gagawin yun kasi matatalo po tayo. Sumangguni ulit siya kay Lord. Lord, lalaban ba ako? Sabi Lord, oo, lumaban ka, magtatagumpay ka. Alam niyo po yung nangyari, nagtagumpay nga sila. Imagine, grabe po yung kabutihan ng Panginoon. During that time, pwedeng sabihin ng Panginoon, di ba sabi ni David, Lord, sasalakay ba kami sa Keilah? Pwedeng sagot ni Lord, wag mong gagawin iyan at ikaw ipatakbo sa akin, ikaw matatalo kayo ng Keilah. Hindi po ganun. Sabi ni Lord sa kanya, oo, lumakad ka. Hindi ni-remind ni Lord si David, lumalapit ka sa akin, patakbo ka na nga. Papunta ka na nga ng Pilisteo, kakampi ka nga sa kalaban, sa Goliath na pinatay mo. Hindi po ganun. Si Lord, grabe po yung puso niya na handa kanyang tanggapin kahit paano po yung mga mali nating desisyong ginagawa sa buhay, mga pagkakamali natin, mga foolish na ginagawa natin sa gitna ng warfare. Lumapit po tayo sa Panginoon. Huwag nating walain yung connection natin kay Lord kasi siya po ang tutulong sa atin. Kasi in the first place, kaya ka naman naligtas dahil sa connection mo kay Lord.
Kaya ka nagkaroon ng pananampalataya, kaya ka gumaling, kaya ka napalaya dahil sa connection mo kay Lord. At kaya ka din makakapagpatuloy, kaya ka din magtatagumpay ay dahil sa connection mo sa Panginoon. Normal po na dumarating tayo sa point na gusto nating magpakalayo-layo na lang. Kahit po yung revival, bago ko po naranasan yun sa aking personal life, dumating po ako sa point na yun ng desperation and depression na iniisip ko nun, lalayo na lang ako sa lahat. Pupunta na lang ako ng isla, siguro magtatakasan ko lahat. As in, iniisip ko po yun na siguro naman kaya ko nang mabuhay mag-isa, lalayo na lang ako, magpapakalayo-layo ako sa lahat. Kahit sa pamilya ko, sa churchmates, sa mga kakilala ko. Inisip ko po talaga yun. Parang mas masaya pa maghanap ako ng white beach, doon ako titira, maghahanap buhay ako doon ako sisimula ng buhay ko. Dumating po ako sa point na yun, pero buti na lang, sabi sa kanila, buti na lang. Buti na lang bakit si Lord po, nagpipigil po siya sa mga oras na tayo gusto nating magpakalayo-layo sa Kanya. Meron siyang biyaya para hindi tayo matuloy. Kasi after po pala ng season na yun ng darkness in my life, doon darating yung visitation ni Lord sa family, doon kikilos si Lord in revival. Imagine, wala po lahat ng to kung nung time na yon ay hindi ako napigilan ng Panginoon na gawin yung mga hangal na gawain po na yon. Ang point, kung ikaw nakakaisip ka na magpakalayo-layo, lumayo sa presensya ng Panginoon, huwag nang kumonekta sa Kanya kasi feeling mo hindi ka naman niya tinutulungan. Huwag kang makinig sa kasinungalingan ng kaaway. Bakit? Kasi kaya ka ginaganyan ng kaaway, parating na ang breakthrough mo. Paalala mo sa katayo mo, parating na ang breakthrough mo. Yung mas kumbinsido, parating na ang breakthrough mo. Naalala niyo po yung lahat ng man of God, kung babasahin niyo po ang Bible, lahat ng man of God na nagtagumpay po sa kanilang mga warfare, hindi po pinawala ang connection nila sa Panginoon sa gitna ng warfare. Si Abraham, may warfare siyang pinagdaanan sa family, pero dahil sa connection niya kay Lord, na-spare siya at ang mga mahal niya sa buhay. Naalala niyo po si Moises, nilabas ng mga Israelita sa gitna ng lahat ng yon. May warfare na nangyari, muntikan pa siyang tumalikod sa call ni Lord sa kanya dahil sa mga pagkakamali niya. Pero dahil sa grace ni Lord, nagpatuloy po siya. Hindi nawala yung connection niya kay Lord. Lagi siyang tumatakbo. Lord, yung mga Israelita naman ni Garnee, sabi ni Lord sa kanya, ganito ang gawin mo. Lord, ganito na naman ang Israelita, ganito gawin mo. So sa gitna ng warfare niya, tumatakbo siya kay Lord. Naalala niyo po, si Joseph na pinagbenta ng kanyang mga kapatid. Ang tindi ng pinagdaanan kay Paraon, pinagbintangan, halos patayin ng kanyang mga mahal sa buhay mismo. Ano pong ginawa niya? May connection pa rin siya kay Lord. Dahil sa connection niya yun kay Lord, na-promote siya sa gitna ng mga warfare niya. Naalala niyo po, si Jesus, sa gitna po ng mga pinagdadaanan niya, still, kinausap niya ang Ama. Bakit? Konektado siya sa Ama. Kaya nung time na matindi yung warfare, nawala po ba yung warfare ni Jesus habang siya nasa mundo? Hindi. Hanggat siya nasa mundo, nasa flesh, bugbog sarado, kinawawa, pinagbibintangan, hinahunting, ang daming death threat, takbo siya ng takbo. Ang iba, kinakaharap niya, ang iba iniiwasan niya, pero nandun ang warfare. Alam niyo po, sa kalagitnaan ng warfare, ang hindi nawala sa kanya, connection with God. Sabihin mo nga, connection with God. Si Apostle Paul, naalala niyo po, sobrang tindi ng lahat ng pinagdaanan niya, pero sa gitna ng pinagdadaanan niya, hindi nawala yung connection with God. So do not lose your connection with God. Opo, posible yan. Sa mga paparating na araw, hindi paganda ang mga pwede mo pang kaharapin. Pero sa kalagitnaan ng lahat ng yan, alam niyo po kung paano gaganda yan, do not lose your connection with God. Kasi hanggat may connection ka kay Lord, walang kwenta lahat ng pinagdadaanan na yan. Bakit? Kasi hindi ka niya mapapabagsak. Pero pansinin niyo po, kahit gaano kaganda ang pinagdadaanan mo, pag connection kay Lord ang nawala, walang sense ang buhay. May pera ka, walang sense ang buhay kasi walang Lord. Naalala niyo po nung panahon na wala ka pa kay Lord? Di ba nagpapakasasa ka sa kasalanan, sa pera, sa lahat ng mga pwedeng masayang gawin. Pero dahil wala ang Panginoon, walang sense lahat ng ginagawa natin. Alam niyo po, personally ako, mas pipiliin ko pang kaharapin ang mga battle ng buhay kasama si Lord. Kasi yung buhay na komportable na malayo sa Panginoon. It's better to fight life's battle with God than to live comfortably apart from Him. Yung mamuhay ng malayo sa Kanya, ayoko yun. Mas mabuti ng mahirap, may battle, pero malapit sa Panginoon. Amen. Mas mabuti ng nararanasan ng presensya ng Diyos kahit may warfare, kesa yung chill na buhay, pero malayo sa Kanya.
So ang point, don't lose your connection with God. If you wanna be victorious sa laban na pinagdadaanan mo, pray deeper prayers. Again, asarin natin ang kaaway. Matindi ang atake mo ha. Hindi ako papatalo, mas matindi ang prayer ko. Matindi ang lies mo ha, hindi ako papatalo, mas malakas ang worship ko kaysa kasinungalingan mo. Matindi ang atake mo ha, matindi ang pag-attack mo sa pamilya ko, mas matindi ang gagawin ko. Mag-share ako ng Word of God para marami na naman ang mababawas sa kingdom mo. So, gawin po natin yung tamang paglaban. Let's really connect with God, pray deeper prayers, fast more. May pinagdadaanan ka, na-try mo na bang mag-fasting? Fasting sa prayer ang ginagawa. Hindi mo na ako magpe-pray ngayon, kaya kami pinagdadaanan. Magpa-fasting muna ako sa pananalangin. Instead na prayer and fasting, ginawa mo, fasting from prayer. So, dapat po, gawin natin yung lahat ng pwede natin gawin para mas mapalapit kay Lord. May pinagdadaanan ka, patindi ng patindi, na-try mo na bang magbabad sa panalangin ng isang buong araw, mag-worship, mag-fasting? Kung hindi pa, alam mo na ngayon yung solusyon. Connect to God. Sabi mo sa akin mo, connect to God. Kasi tinratry mo naman lahat. Alam niyo po, kita yan ni Lord, kita yan ng kapamilya mo, kita yan ng mahal sa buhay mo, kita yan ng lahat ng mga tao sa paligid mo, yung ginagawa mo. Pero why not? Huwag mong tingnan yung nakikita ng mga tao sa paligid mo. Magpakita ka ngayon kay Lord. Mag-show up ka sa usapan nyo. Mag-show up ka sa date nyo. Kumonect ka ulit sa Panginoon. Sigurado po ako, magtatagumpay ka. Walang makakapagpabagsak sa'yo. Ang title po pala na pag-uusapan natin ay Win Through Every Warfare. Pinag-usapan natin kasi fourth point na yon, hindi ko nasabi kanina. Win through every warfare. Sino po dito, alam mo, magtatagumpay ka na sa lahat ng warfare mo sa buhay. Amen. So, baunin po natin yung 4 na yan. Akala ng iba magsisimula pa lang, intro pa lang pala. So, tapos na po tayo. Baunin po natin lahat ng 4 na yan. Sigurado po ako, lalabas ka ng lugar na ito, mananagumpay ka. Sino po dito, alam mo, mananagumpay ka? So, ngayon pong oras na ito, tayo po ay mananalangin at aangkinin po natin ang katagumpayan na binigay ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. So, habang tayo po ay nasa presensya ng Diyos, one thing na gusto ko pong sabihin sa inyo, pinag-usapan po natin ang battle, hindi dahil gino-glorify natin ang kaaway.